So diri gyapon ako kay Sa Mayor. SK Municipal Federation natin, si Nico. Si Nico. Nico. SK Municipal Federation natin, pinaka-active natin na youth leader. Okay. So ari sa gilid ko si Ma'am Chi, ang wife sa aton nga Mayor. So Ma'am Chi, gamay lang nga interview. Yes. Sa pag-success ang tulunan, ano yung mga program within the WMU or the women's, ano mga empowerment ang impart in behalf sa asawa sang mayor diri nga nahitabo diri sa tulunan. Okay. Since 2016, nung umupo si Mayor Pete bilang mayor ng Tulunan, na-organize tayo ng Tulunan Unified Women's Initiative for Development. Okay. So ngayon, nasa 6,000 yung membership namin ng tuwid, and tinutulungan namin ni Mayor Pete yung kanilang mga livelihood projects. Okay. For every barangay, meron tayong mga barangay tuwid na na-federate din sila sa municipal. Ngayon, ang nakaupo na presidente ng Tulunan Women's Development Council is the Federation President of the tuwid. No? Okay. So lahat ng members natin ngayon, nasa 25 barangays pa lang, hindi pa namin naubos lahat ko-organize. We have 29 barangays. We have 29 barangays, pero meron tayong mga barangay na meron silang mga 3 to 4 organizations, lalo yung malalaki. Mm-hmm. For example, ang Binapan, we have, I think 4, kaya may Purok 1 and 6, merong Purok 3, merong Purok 4, 4 pala sila the presidents doon. Sa 7 wala pa. Wala pa. So, kada purok, meron yan silang livelihood project. So, binibigyan yan sila ng livelihood fund ni Mayor Pip from his personal funds. Okay. Hindi galing sa local government. Pero, Project yan ni Mayor. yes. Wow. Personal project namin ni Mayor to empower our women. So far, lahat sila nabigyan na namin ng mga livelihood projects. And, yung malaki naman na program nila, tumutulong kami mag-facilitate para makakuha sila ng big project galing sa DOLE or sa DTI na mga ganun. Mostly, Ma'am Che, ano na project, isampo na lang ang Minapan, ano na project ang na-finish na Minapan, siya? nag-start sila sa kanilang dressmaking project. Actually, Okay. parang nananahi sila ng mga curtains. Yun yung iba nilang project. Meron ding grupo na gumawa sila ng so production, meron ding blending. May nakita ako ng project mo diri sa Tulunan, katong basket bala. Yes. Yung Na-implement din ba to sa actually, Minapan? May arakan sila? yung weaving project natin, lahat ng mga members natin sa Tuwid, naka-undergo sila ng training. Pero, dalawang barangay lang yung nag-concentrate sa weaving, sa basket weaving. Ito yung barangay Bagong Bayan, tsaka yung barangay Manayan, yung Sitio Alimorjan. Sila yung magagaling gumawa talaga ng bayong bags na Made in plastic? meron tayong recycled, galing sa recycled plastic straps. Meron ding mga bagong straps yung colorful na nilalagyan natin ng pintura. Pintura lang pala yun. Kasi tinitingnan ko yung Facebook mo din, yung mga activities mo. Sabi ko, maybe soon, pag nag-uli ko sa Tulunan, ma-interview kita sa Meron Gamay. tayong mga artists, most of them estudyante at saka mga young single parents na tinutulungan din natin. So yun yung tie-up natin. Sila yung nag-paint noon kasi pwede mag-customize painting. So, old plastic straps natin galing sa Del Monte, Philippines. Sila yung nagbibigay sa atin ng mga libre na straps. Nila-recycle natin kasi usually tinatapon lang naman nila yan. Tayo, ginagawa natin ba yung bags, ginagawa natin
garbage hamper, pots, pwede rin siya. Pwede rin siyang table pots. And banig, pwede ihapon siya. The banig. Banig niya plastic. From plastic straps. So, medyo naubos na yung produkto namin ngayon. Lately, nagpadala na naman si Del Monte na I think 10 sako na malalaki na plastic straps. So, magpo-produce na naman kami. Pero yung regular natin na ba yung bags na ginagamit natin for giveaways, as a product of Tulunan, nasa auto hub siya, yung one town, one product hub natin. Galing yun siya sa mga bagong straps. So, nagbigay din si Mayor ng pondo sa tuwid para mapondohan yung pagbili ng mga plastic straps na ginagawa ng mga women natin sa Limodian at saka sa Bagong Bayan. Okay. So, yun yung pinakamaganda natin actually na product na very sustainable siya. So far, damo na ginaka-avail ng mga pumuluyo sa Yes, Tulunan. actually lahat sila ng mga barangay organizations, meron sila mga pondo. May harap pag ako nakita, i-add ko lang about sa mga feeding, kaya nakita ko gapanghatag ka sa mga vitamins. So ano nga program to siya nga Yung na program exclusive? natin, yung Healthy Aqua Feeding Program, Okay, so it's our personal program na ni Mayor Pip na nag-start noong 2013. It's our personal advocacy na ginawa namin ang namatay yung aming daughter na si Joyla. Nasa 10th year na namin ngayon and continue pa rin. Pero natuwa din ako kasi this year, ako magiging may institutionalize na siya. I-adapt na talaga siya ng local government. Healthy Aqua Feeding Program. Dati kasi personal funds lang namin ni Mayor. So at least ang Next pinaka-importante year, dito, magiging amo nag-start. institutionalized na siya. Pupunduhan na siya ng local government. Wow. So yung pondo namin plus ang pondo ng local government, mas marami na kami na Damo abuligan. kaya dati, ang target namin ni Mayor, at least 10 schools lang kami per year. Oo. Pero during the pandemic, inikot talaga namin yung lahat ng tao, ang barangay natin. So 29 barangays together with our mobile library project, yung tutorial bot. Kasi di ba, Naagli ka sa mobile? yes, Tulunan Mobile Library Project, kasama natin ang SK, ang Tulunan Young Leaders Congress. Meron tayong mga volunteer tutors na nagko-conduct tayo ng free tutorial and feeding sa mga kapatid natin, lalo noong pandemic kasi di ba, modular form siya ng education. So medyo nahihirapan yung mga nanay. Kaya hindi naman lahat ng nanay talaga kabalo. Ang iba walang kusing iniskwelahan. So very challenging. So, word from the mother of Tulunan. So, siya ang half ng ating mayor sa yung asawa. Yun yung mga project na nabuhat nila within 10 years. Yes, 2013 kasi pag-start ni Mayor Council, nag-start na kami ng nag-start na. feeding program. Oo. So, hanggang naging Counselor mayor pa lang siya counselor before. Okay. Pero yung tuwid natin, 2016 siya nag-start. 2016, mga almost 6 years na din. 6 years na din. 6 years na din siya. Okay. So, over the years, marami na talaga marami ng livelihood projects na ginasustain. So yun yung word from our mother here sa Davao, sa Tulunan. Siya ang asawa sa atong mayor. Damo sila sa project, actually mga personal funds nila, but ang nakanami kay gi-adapt din sang LGU natin kay nami ang ilang project. So congratulations Ma'am Che sa imong mga project. And then salamat din sa gamay nga interview kay Alam ko Kalagaw Day kay karon makabalik-balik tigi ko Tulunan kay nag-farming ako ulit. So nag-farming. So Balik-balik po sa Tulunan. oo. Kay Kay dire ko halin by ninanay mo mapabayaan mo. oo. So ang production diri sa Tulunan is rice, corn, niyog kag tubo. No? Meron din tayong palm oil. May palm oil kag banana. Cavendish pa. Karon ang saging naga-blooming karon sa Tulunan. So nami ni nga lugar nga pwede nyo adtuan kaya ta mga develop ng mga falls, di ba? Yes. Pero hindi pa siya totally. Tayo sa ating tourism development pero nasa phase 1 pa tayo. Phase Inventory tayo ng mga tourist spots and then nagpe-prepare tayo ng mga infrastructure project para mas madali siyang mapuntahan ng mga local tourists. Pero parehas ng kalsada, dinidevelop ni Mayor Pip ang kalsada sa Bacong para mapuntahan ang Pecong Ambok Falls.
Ganun din yung ating Golden Cave sa Tuburan, yung Mm-mm. Salvan Falls sa Banayal, Blackwood Falls sa Bituan. Eh, damo ganit po na da? Yes, madami masyado. 40 years of existed na ko diri sa Tulunan. Pero wala gid ko kalagaw to sa mga suba ta ba? Malagaw ka dito kay para ikaw mag-promote, buligan. O buligan, mabulig ko gid. Kay ako subong nagpa-help pa na ako sa DA. Kay may ara ko nga face pan dito. Okay. So ang ginambal sa barangay council, pwede ba na imon nga tourism man kung maabot ang time makapahimo man ko sa swimming pool or whatsoever. Yes. So amo na ako nga mga project para diri sa ano. So salamat gid Ma'am Che sa imong nga time nga Salamat, ginhatag. Andre. Thank you for Karon nga aga, visiting us today. ano nga pizza gani karon? 17. October 17, 2022, ari ko di. With, siyempre, ara amon mayor sa gilid lang. Salamat mayor. So, ara sa likod ang chairman SK. sang Iski. Tapos ang Pwede ka ating hi? IPMR. Oo. IP, So, IP municipal, member. IP municipal representative natin. Mandatory Ah, representative. ano pangalan, sir? Samuel M. Samuel Laman. Laman. Sa ano nga lugar? Sa Barangay Bakong. Bakong. Sa Bakong. Kasi meron tayong ano ngayon, IT month celebration. Mm-mm. So meron Okay. silang reports kanina sa ating NCIP. Okay. Tapos si Secretary to the Mayor, si Kuya Ron. Si Ron pala. Actually, si Ron is magkapit-bahay kami before. As in, kapit-bahay, good. Balay nila, balay namon di. Tapos ibaligya lang namon. Kasi safe sa una. So, salamat gid kami at liwat. David R. Ramon. Oo. Si Kagawad Laman. Good So luck soon. sa imong business. Good Mm-mm. luck po sa imong vlogging business. Salamat man. Sana all marami na ano. Sana all nag-monetize Hindi na. nag-vlog ako, ma'am, because of pandemic before. Ang ginbuhat ko una, sa page ko kung makita mo, nagapanghatag ko ka load kag bugas. Wow. Diri sa tulunan mismo, damdamo nakadawat diri sang sang load mi gipanghatag ko kay, di ba hindi makagawas the time? Yes. So amo tong gibuhat ko, ano man mabulig ko sa tulunan man, nanghatag ko kang bugas kang load. So amo tong Next gibuhat. year, na-interviewin ko din. Follow Oo. us on Amakan LGU News Center. Yes. Amakan? Amakan. Please Ah. follow us. And Page also- na siya, page. Page. Wala YouTube. Wala pa. Soon. Oo. Soon. Hindi na ako. Okay, yun yung mga natin mga staff dito.